Nagnegatibo sa iligal na droga ang driver ng bus na nakabangga ng mga sasakyan sa SC-TEX kung saan 10 ang nasawi. Kasunod nito, mandatory na ang pagpapadrug test ng lahat ng mga driver ng sinuspinding kumpanya ng bus. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Matapos tumanggi nung una, nagpa-drug test na rin ang driver ng Solid North Bus na nagdulot ng karambola ng ilang sasakyan sa Subic-Clark-Tarlac Expressway noong Huwebes. 10 ang nasawi sa aksidenteng yan. Negative sa droga ang tsuper ng bus. Ayon yan sa ulat ng Tarlac Provincial Forensic Unit ng Philippine National Police. Pero kahit negatibo na sa droga ang tsuper, hindi pa rin yan sapat para kay Transportation Secretary Vince Dizon. Gusto niyang tiyaking mahigpit ang pagpapatupad sa mandatory drug test sa lahat ng driver ng Solid North Transit. Makikipagtulungan ang DOTR sa Philippine Drug Enforcement Agency para rito. Giit niya sa mga tatanggi sa drug test. Hindi pa pwede yung aayaw, hindi pa pwede. Hindi ka pwedeng umayaw kasi nagdadala ka ng pasahero eh. Sisilipin din ng ahensya ang roadworthiness, hindi lang ng mga bus, kundi ng mga tsuper. Ito yung kakayahan nilang magmaneho ng ligtas at sumunod sa mga pamantayan sa kalsada. Lumalabas kasi sa isang memo ng DOTR na dapat may karelyebo ang isang tsuper pagkalipas ng 6 na oras na pagmamaneho. Una nang iniulat ng Tarlac City Police na posibleng nakatulog ang bus driver bago ang karambola. Para tayo naglolokohan eh. Hindi naman talaga tinetest ang roadworthiness eh. Ang problema sa Pilipinas, hindi naman yung batas at regulasyon madalas eh, yung enforcement eh. Kahit na may batas, kahit na may regulasyon, kung hindi naman yan ini-enforce, baliwala lahat yan. Kanina, binisita ni Dizon ang burol ng mga nasawi sa trahedya. Nangako rin siyang magbibigay ng tulong pinansyal at ng abogado sa mga naunilang pamilya ng mga ito. Inaasahan namang haharap ang Solid North Transit sa pagdinig sa LTFRB sa Miyerkules. Una nang sinuspinde ng hindi bababa sa 30 araw ang higit 200 bus unit ng kumpanya dahil sa insidente. Mula sa Antipolo City, nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.